Minasan konnichiwa. So, welcome to my podcast, Last Train Home. And I'm so happy kasi this is already the third episode and hindi na faceless itong podcast na to. So, I've decided to also try to shoot myself in a video format for this podcast. And today, I'm very excited and very happy with this with this topic that I'm gonna share with you. So a few days ago, I posted on my Instagram about a lot of photos of my bike here in Japan, of my quote unquote biking journey here in Japan. And the Lord is like very, very gracious of how he really poured down all his grace, all his wisdom, all of his understanding sa mga pinagdaanan ko dito habang nagbabike ako dito sa Japan. It's not that very easy, but for me, I really love challenges. Ako natutuwa ako kapag nagcha-challenge ako sa buhay ko. Parang mas gusto kong may challenge kaysa smooth flow lang lahat. I don't know why because for me, I think mas nai-enjoy ko kapag may pinagdadaanan ako. Kasi nakikita ko, mas naiintindihan ko na with all of the strength, with all of the skills that I have, si Lord pa rin dapat ang laman ng puso ko, 'di ba? So yun. So I just like wanna read some of the parts of what I posted kasi sobrang ano, actually short version pa lang 'yun, summary lang 'yun. 'Tong podcast na 'to, this is parang mas what do you call this, mas papalawakin ko pa siya kung ano talaga yung mga, pinagdaanan ko dito. So 'yun. So I think the first part that I wrote there is that Lord, teach me not to find my security in the comforts of this world because I know everything here is temporary. And that is so true. Ang daming mga bagay sa mundong ito na temporary lang talaga. Actually, all of it are just temporary. Yung the clothes that we have, the food, the house that we are living in, the friends, the family that we have, these are just all temporary. But why am I saying this that these are all just temporary? Because because before coming here in Japan, may I was really surrounded with a lot of love. Sobra. Ang daming love that was surrounded through me. I had a village back then in the Philippines. We had our own home. Yung sinanay ko would always make sure na palagi akong busog. Yung parents ko, they are my comforting shield. And also my siblings, sila talaga yung mga tao na talagang who really pushes me to dream bigger because I'm their ate. And because I love them so much, andun na lahat ng comfort eh. I can drive in the Philippines. Meron kaming may mga cars kami doon. As in, bihira lang talaga akong gumagamit ng public transpo. Pero marunong ako mag-commute kasi tinuruan ako talaga nung bata ako. And sabi ko kay Lord nung bago ako mag-Japan, ano na yun, malapit na yung graduation, sabi ko, "Lord, can you lead me to the place, itong place na 'to, yung mga hindi pinupuntahan ng mga tao." Yung gano'ng I have this kind of prayer to the Lord kasi I also have fear in my heart na, "Lord, ayoko kasing i-put yung security ko with the earthly things that I have right now." Actually, we also have a family business of our own. Sabi ko nga sa sarili ko, hindi ko na kailangan actually magkaroon ng job application. I don't need to do this, I don't need to do that because I can help in our family business. Pero bakit, sabi ko kay Lord, bakit I'm praying to go to Japan? To bring me to a place that I'm gonna learn about life with Jesus. Yung it's between me and God lang talaga. Tapos sabi ko kay Lord, Lord, ayoko nang may kakilala ako. Lord, ayoko na may nakakakilala sa background ko.
Kasi sabi ko kay Lord talaga, ayokong maging security 'to, eh. Ayoko yung kinakabahan ako 'pag masyado akong komportable sa lugar kung nasaan ako. And and because sabi ko, "Lord, I still want to learn kung ano yung blessing na binigay mo sa buhay ko, sa pamilya ko, without being sobrang sobrang ite-take for granted ko siya." Kasi first and foremost, I also don't want to have this high position agad-agad sa buhay. Kasi natatakot din ako na baka mag-mirror sa akin yung position na that I will think that na ako yung pinaka-smartest in the room, na ako yung may mataas na position, this or that, na hindi ko pinagdaanan yung mga hard parts kasi I have this great connection, 'di ba? But kaya ako sabi ko, Lord, I don't want na mapunta ako sa gano'n na version ko. I'm really afraid of that. I'm really afraid na mawala yung Benz na kilala ko kapag nakuha ko agad-agad yung mga bagay na madali. So sabi ko, Lord, even if you will lead me to a rough season, it's okay. Kasi alam ko dito ako matututo. And growing up, one of the calling of our family is also to help is to help church planting. That is why halos buong Cavite naranasan namin mag-rent ng bahay dun. As in parang Imus, Bacoor, Dasma, talagang na-try namin kasi we are going to different places kasi we are helping out church planting. And that is why, as I observed growing up, sobrang mabilis kaming mag-adapt to a new place. Kasi nga sanay kami to move out eh. To move out and move into a new house. So sabi ko kay Lord, yun rin yung nagkaroon din ako ng awareness na wow, our family pala is learning pala a lot of things, a lot of the calling of the Lord. If the Lord will bring us, if the Lord will bring us out of our comfort zone. Kasi mas nakikita namin yung mga bagay, yung mga season na kailangan namin. It still should always be about Jesus. So, yun. So, yung mga pangyayari na yun, naisama ko siya hanggang paglaki ko. Talagang na-plant yun sa heart ko that to have this kind of missional heart, to go to places na kahit nakakatakot, kahit wala akong kakilala dun, it's okay. Because I know that the master of my life is Jesus Christ. And one of my prayers talaga before moving to Japan was very simple. Sabi ko, Lord, gusto kong magbike. Magbike papunta sa Shigoto, sa work, magkaimono, maggrocery na gamit ang bike. Kasi gusto ko talagang ma-experience yung Japanese life talaga. Kung paano nila ginagamit yung bike as their main transpo in their everyday lives. And grabe, for almost 3 years, I'm using my bike. To really, to, I'm really using my bike. Magti 3 years na ako sa December and I'm using my bike at sobrang pero ito yung reality talaga. In my first few months, I was so happy. Kasi ano yun eh, I think that's the month of January when I started working here. And ang saya in the first few months. Pero dahil nga January yun, it's still cold, 'di ba? Okay pa yung weather kasi mas gusto ko talaga yung yung winter season dito eh. And ang saya pa nun during that time. Pero nung dumating na yung summer, dumating na yung rainy season, oh my goodness. Oh my goodness, hindi siya gano'n kadali. Hindi talaga kadali. Ang hindi ko talaga gusto pagdating sa dito, 'pag gumagamit ng bike, kapag number one is during rainy season. For me, Mendoksay,
Mendokusay means hassle. Hassle sa aking mag-raincoat. Sobrang nahihirapan ako to use raincoat talaga. Ayoko talaga siyang gamitin. Pero siyempre, Shogunai, it is what it is. I need to wear it for in order na hindi ako magkasakit, di ba? And number two is summer. Sobrang init dito. Yes, I know mainit sa Pilipinas. Pero grabe yung init dito. Ibang, ibang level. Ibang level talaga. And kapag summer season dito, because I'm surrounded with rice field, ang kasama kong pumasok sa work ay mga snake. Naranasan ko yon every time na makakakita ko during summer na may snake dun sa road. Oh my goodness, ang bilis ko magpaktakbo ng bike kasi sobrang takot ako sa mga snakes, gano'n. Ayoko yung mga nagko-crawl-crawl, ganyan-ganyan. Basta snakes lang, pero yung mga other insect, okay naman ako. Snakes lang talaga, ayoko talaga. And also pangatlo is yung strong wind in this area dito sa Shizuoka. Ay grabe, para akong umaakyat sa bundok kapag sobrang lakas ng hangin dito. But with all of the things na hindi ko talaga gusto pagdating sa pagbabike, lalong-lalo na sa rain, sa mainit na panahon, sa windy, never in my mind na pumasok na habang nagbabike ako, yung senaryo na sana nakakuruma na lang ako ngayon, sana naka-car na lang ako ngayon para hindi ako nahihirapan. Never talagang pumasok yun sa isip ko. I don't know why, but while I was writing this, dito ko na-remind na, oh nga no, I'm not complaining because I prayed for this and I'm living my prayers right now. Sobrang sobra yung grace ni Lord kasi instead of me complaining kung bakit ko po 'to pinagdadaanan, mas naalala ko pa yung goodness and gracious ni Lord sa buhay ko. That He provided for a bike for me. Nakaranas pa ako for like 2 years of using an e-bike. But now I'm using the normal bike na yung padjak level na talaga. And nakakatuwa lang talaga kasi while doing that kind of kahit may maraming pinagdadaanan pagdating sa pagbabike, the Lord really showed me na kahit uncomfortable yun, Benz, still I'm gonna protect you. Still I'm gonna show you how good it is loving me, your father. Grabe no? So yun yung pinapanghawakan ko palagi eh. In and out of season, it's still Jesus Christ na kailangan na nasa loob ng puso ko. Kahit mag-runaway pa ako, kahit pa ilang beses pa ako bumalik kay God, He really is a very sweet father. Sweet and loving father talaga. And I think one of my highlight sa pagdating sa biking journey ko is pag magkakaimono na ako. Yung kaimono, it's a Japanese word na parang quote and quote like mag-grocery ka na, mamamalengke ka na. And ako kasi yung tao na medyo ang dami talagang binibili kasi alam niyo kung bakit ko kailangan maraming bilhin, kailangan mag-stock up ng marami kasi pag pupunta ako dito sa supermarket, it takes me 15 to 20 minutes to bike there. Ang layo, 'di ba? And one way pa lang 'yun, ha. So one way pa lang 'yun. So in total, it will take me pag round trip na is 30 to 40 minutes. Tapos siyempre yung pagbalik ko may laman na yung basket ko, mas mabagal yun kasi nga mabigat na yung mga dala ko. And ako rin nung time na I was living in an apartment, kailangan ko rin mag-igib ng water sa supermarket. So, talagang kailangan may game plan ako. Kasi hindi lang ako mag-grocery, hindi lang ako magkakaimono, kailangan ko pa mag-igib ng water from the supermarket. So, ganun yung life here in Japan, di ba?
Hindi ko 'to ginagawa sa Philippines, but I'm really thankful for the Lord that He brought me in this season talaga, na hindi ko kailangang mag-depend sa isang tao or sa maraming tao in order for me to get to my destination. Kasi yung faith ko, yung heart ko, yung mind ko, talagang bini-build ni Lord dun sa foundation of His Word. Na kahit wala akong kasamang maglipat ng bahay, kahit hirap na hirap ako magdala ng groceries ko, kahit ang bigat-bigat na yon, it's okay. Kasi the Lord gave me the strength to do it. Tapos, looking back, I'm very healthy. I'm very, very well protected with the Lord during my season here in Japan. 'Di ba? And it's so very loving of the Father kung paano niya talaga pinapakita yung goodness, yung graciousness of this journey that He gave me. And I will forever, ever will really remember this season of my life. And may mga araw pa rin talaga that I get like very overwhelmed, very, very sobrang pagod sa work na alam mo yon, very overstimulated of my environment. But there's this one thing that really remains certain. His love is always with me. Na kahit ano pang vehicle ang ibigay sa akin ni Lord, I know in deep in my heart that I am very well protected because the driver of my life is Jesus Christ. And alam nyo kung bakit ko rin to pinag-pray yung ganitong season kay Lord kahit hindi ko ma-expect na dadalhin ako ni Lord sa ganitong season kasi 'di ba I told you earlier that my nanay is always making sure that I'm really busog talaga always. Napunta rin ako sa point ko ng buhay na nung nasa Philippines pa ako, sabi ko, "Nay, kailangan mo niyo na po akong turuang magluto kasi paano naman yung magiging future na asawa ko, magiging future ng mga anak ko, anong kakainin nila kung hindi ako marunong magluto?" Tapos tumatawa lang siya, tapos in short, never niya talaga ako tinuruan. But I'm really thankful for the technology, for TikTok, for the YouTube University. Talagang tinuruan nila ako at talagang kailangan akong dalhin ni Lord sa ibang bansa para matuto talaga ako magluto, ganyan. Actually, hindi hindi lang naman dito sa Japan, eh, pati nung college din naman ako, eh. Tinuruan talaga ako ni Lord na, "Okey, mag-ano ka muna, yung mag-mini ano ka muna, dito ka muna sa dorm life mo para matuto ka kung paano mo planuhin yung pagkain mo," ganyan. At talagang na-stretch talaga yung aking kasi pagdating din naman sa groceries, 'di ba, hindi ka lang naman bibili, siyempre gagawa ka ng game plan. Ako, I really plan a lot to do my errands talaga. Para kasi hindi lang naman ako bibili, hindi lang naman ako magluluto, ang dami pang gagawin. Yung mga basic needs sa mga tao, maglilinis ka, yung basic hygiene mo kailangan mong gawin. And I'm really thankful kasi now, alam ko na yung a short glimpse of it on how should I take care of myself, on how I should manage the budget that I have for my food, the kind of schedule na kailangan kong gawin in order for me to still work, to still take care of myself. And because of that, tinuruan sa akin ni Lord na ito kasi yung gagawin mo sa susunod mong season, which is marriage. Pero siyempre hindi pa yun ngayon, hindi pa ngayon. Pero still the Lord is still very, very, very sweet talaga. Sobrang 'di ba siya yung Lord na very mindful in kahit sa maliit na detail pa yan, alam na alam ni Lord. Even our strands of our hair, kung ilan yan, memorize ni Lord yan kasi siya yung creator natin, 'di ba? And And now I'm in the season that I'm very like very contented of what I have, na eto yung binibigay sa akin ni God. I'm just really thankful talaga kasi I'm not that kind of person na very materialistic na I would want to have everything
I want to buy everything in the world. No, I'm in the season right now wherein I cherish more when it comes to travels, when it comes to spending time with my family, with my church community, with my friends. Kasi for me, that is the most important part talaga. Yes, I may need things that will really help me with my skills, pero yung mga budol, talagang ano, winwork on din talaga ako ni Lord sa part na yon during sa aking season dito talaga sa Japan. And I'm really thankful kay God because it's not that very easy. Kasi ang layo ko sa pamilya ko. Even, actually, to be honest, even our church community in Saitama, ang layo ko rin sa kanila. Ang layo talaga. It will like take me 3 to 4 hours of travel para lang makapag-church doon. So, bihira rin ako nandun. So, ayun, I'm just like very thankful kay Lord kasi kahit malayo ko sa maraming tao talaga, pinakita pa rin sa akin ni Lord na, hey, you can still use Zoom to have a communication with your church community. You can disciple them kahit online lang yan, kahit hindi ka every Sunday nandun. You can still talk to your family to build your communication. Actually, to be honest, mas, lalo na nung nandito rin si Julia sa Japan while she was studying in a language school here, my sister, is that mas naging stronger yung connection namin ng pamilya namin. Kasi talagang nawatak kami eh. Pero dahil sa nangyari na yon, dun namin na-realize na, oo nga pala 'no, family is very important talaga. Family is very important. And may mga times naalala ko nung nag-help out ako sa isang event sa church. This is the couples event. Yung morning na yon, before mag-start ng event, medyo nasad ako, nalungkot ako kasi sabi ko, "Lord, nami-miss ko yung pamilya ko pagdating sa ganitong mga events sa church." Kasi nasanay ako, eh, na I grew up with them, nakasama ko sila sa lahat, doing church planting, doing events in church, doing discipleship with them. Tapos sabi ko, ako na lang mag-isa. Pero nakakatuwa kasi the Lord gave me a fresh and new family here in Saitama na kahit wala yung parents ko, kahit wala yung mga kapatid ko, I really feel that they are also my family as well because church community is family as well. Na kahit nasad ako nung medyo konting part na yun. Pero grabe lang talaga yung event na yun. Nakakatuwa na kahit unfamiliar faces, kahit first time ko to really to work with them with an event. Nakakatuwa kasi parang kasama ko lang talaga yung family ko pa rin talaga. Different names lang sila, different faces lang sila. But I'm really thankful for the Lord na kahit na-feel ko na nasad ako nung morning na yun. Pero binring back niya pa rin yung happiness na ganito, Benz, if you're gonna do missions, you're gonna really meet a lot of amazing, great, smart people in a church community who really loves the Lord and who will also help you with your walk with the Lord. My church community in Saitama is in Soka is a very very beautiful picture of the Lord's promise for me. That I was in a season that I really felt alone dito sa Japan kasi ang layo ko sa kanila, but every time that I go there, ay grabe, parang umuwi lang ako ng Silang, parang umuwi lang ako ng Cavite when every time that I'm with them. And nakakatuwa lang no na during this season of mine na ang bilis, magte 3 years na ako dito sa Japan this coming December. Ang daming tinuro ni Lord. At itong mga tinuro talaga ni Lord, I will always put it here on my heart. Kasi alam ko with all of the learnings that I have here, it's still all about Jesus, not me. With all of the pain, with all of the sacrifices, it's not about me. It's about Jesus.
And I'm really thankful for it. And thank you so much, guys, for being here with me. And I'm really thankful that this season of mine is that yung natuwa nga ako dun sa pinaka-last part is what once a prayer is now my reality. Grabe no. Sobrang faithful lang talaga ng Lord with all of the years that I spent here in Japan talaga. Yun. And yun. Thank you. And I hope I see you on my next podcast. Bye!